Hi everyone, this is your professor next door. So today, we are commemorating a very special event in our history na nagkaroon ng malaking impact sa Philippine Revolution. So for today, we remember the martyrdom and sacrifice of the Gumbursa. So ngayon, tignan po natin, gaano nga ba kahalaga ang naging papel ng Gumbursa with our history and of course, for the independence of the Philippines. So, Father Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora has been known to be a very vocal group pagdating sa pagtulak ng tinatawag natin na secularization. Ano po ba yung secularization movement? Secularization movement is the transfer of parishes from Spaniards or from the Spanish friars papunta sa mga local Filipino clergymen. So mahigpit itong tinutulan ng mga Spanish friars mainly because they do not believe sa kakayahan ng mga Filipino clergymen. In short, they are discriminating against them at ayaw nila na mabawasan yung kapangyarihan and of course the sphere of influence na meron ang mga Spanish friars at that time. And they are also afraid that they will lose their power and eventually would be sent out sa Pilipinas at mawalan sila totally ng kapangyarihan dito sa ating bansa. That is why they are really against the secularization movement of the Filipino parishes. So, ngayon, kailan ba nagsimula o kailan ba talaga naging seryoso itong secularization movement na to? Pwede natin balikan ito during the time of Father Pedro Pilaes na isa sa mga kinikilala as champions of secularization movement dito sa Pilipinas. So si Father Pedro Pilaes ay kilala bilang champion or tagapagtulak ng karapatan ng mga Filipino clergymen at nung panahon niya na siya ay may katungkulan sa simbahan, nilalagay niya talaga yung mga Filipino priests sa mga vacant position sa simbahan dito sa Pilipinas. At syempre, mahigpit niyang tinutukan ang ibang kautusan ng Espanya na i-disregard yung secularization movement at ibalik sa kapangyarihan ng mga Spanish friars ang parishes ng meron dito sa Pilipinas. Kaya si Father Pedro Pilaes ay nakilala bilang isa sa mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga paring Pilipino noong mga kapanahunan na yon. Tandaan natin, itong panahon na to na kung saan nabuhay si Father Pedro Pilaes at yung Gumbursa ay yung panahon na nagiging sikat ang idea ng liberalism sa Europa na nakarating din dito sa Pilipinas. At syempre, mahalaga rin na tignan din natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mas maraming Filipinos na nakakapag-aral sa ibang bansa na mayroong liberal na pananaw. So, ngayon, itong si Father Pedro Pilaes, naging niyang estudyante at tagusunod si Jose Burgos. Kaya nung ito yung namatay doon sa lindol na naganap sa Maynila nung panahon na yan, kaya nung nawala si Father Pedro Pilaes, ipinagpatuloy ni Jose Burgos, ni Mariano Gomez at ni Jacinto Zamora yung nasimulan ni Father Pedro Pilaes. Kaya ngayon, yung secularization movement, naging threat ito sa mga Spanish friars. Kaya nakita sila ng pagkakataon sa pamamagitan ng Cavite Mutiny. Alam naman natin kung ano yung Cavite Mutiny from our past discussions, past videos na meron tayo dito, na ito yung isa sa mga nag-spark ng pagkakaroon ng revolution later on. Diba? Pero ngayon, dinamay ng mga Spanish friars ang Gumbursa doon sa issue ng Cavite Mutiny. At ito yung ginawa na ng dahilan upang mapatawan ng kamatayan yung tatlong pare. So, February 17, doon sa kaganapan na yan, 1872, the Gumbursa, the three of them were executed through a garrote. Pero sa pagkamatay ng Gumbursa, naganap ang isang mahalaga na pangyayari sa Pilipinas. Ito ay ang pagkabuo ng kamalayan ng pagiging isang Pilipino.
Maraming mga Filipino ang nagising ng diwang makabayan dahil sa pagkamatay ng Gumbursa. Isa na roon ay si Jose Rizal. Bata pa si Jose Rizal nung namatay yung Gumbursa, pero naipaliwanag ito ng kanyang kapatid kung ano ang kahalagahan ng ginawang sakripisyo ng Gumbursa. At naging itong inspirasyon ni Rizal sa kanyang paglaki dahil aminado rin si Jose Rizal na sinabi niya na kung sakaling hindi niya nalaman ang tungkol sa nangyari sa Gumbursa, kung ano ang injustices na naranasan ng Gumbursa, ay maaaring naging pari pa siya at naging iba ang takbo ng kanyang buhay. At dahil din kay Jose Rizal, sa mga naisulat nito na impluwensya rin ng Gumbursa, ay natulungan nito na makapaglikha ito ng mga libro na mas lalo pang tumulong upang mabuo ang idea of nationalism ng mga Filipinos. So ano ibig sabihin po nito? Malaki naging papel ng Gumbursa sa ating kasaysayan dahil na rin sa kontribusyon nila upang mabuo ang Filipino nationalism na nagtulak sa mga Filipinos noon upang labanan at putulin na ang pamumuno ng mga Espanyol dito at tuluyan ng makalaya ang Pilipinas. So mahalaga ang naging papel ng Gumbursa upang gisingin ang identity ng mga Filipinos. So I hope na sa mga nabanggit kong ito ay mas lalo pa tayong maging interested sa kasaysayan at huwag din natin kakalimutan ang mga naging mahalagang contribution ng ating mga bayani. So yun lamang po. Maraming salamat. Ito po ang inyong Prof Next Door, always saying, take care of yourselves and take care of each other. Have a great day ahead.